Hey guys! Good morning! Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Addie. So for today's video, pag-usapan natin ang balitang ito kasi ang ketchup, bagoong, at Mang Tomas para sa ating mga lechon ay ban na daw sa Amerika. Totoo ba ito? Kasi nagkalat ito ngayon sa social media from legit media outlets na wala na, banned na ang mga items na ito na makapasok sa US. Pag-usapan natin. Details coming right. So medyo may naririnig na akong balitang ganito. Kasi nga may grupo tayo na update tayo sa mga pangyayari, dun sa mga kakabiyahe lang, papuntang Amerika. And I have been hearing about ketchup. So yun lang yung naririnig ko, yung ketchup. Until I've read this article from Tribune Philippines at sa GMA, pati si GMA nag-post din ito na yun nga, ban na ang ketchup. Hindi lang yung ketchup, specifically yung brand ng mga ketchup natin dito sa Pilipinas, yung Mang Tomas para sa ating mga lechon, pati yung bagoong, binaban na nila kasi nga it contains harmful ingredients. Hindi naman nila dinisclose kung anong klaseng harmful ingredient meron yung ating mga product, pero alam naman natin, lalong-lalo na sa bagoong, di ba? Especially if it's not packaged right, it's not packed right when you travel from the Philippines to the US, mangangamoy talaga siya. Kaya napakamalungkot na balita para sa ating Filipino community sa Amerika. Kasi nga, nung lumabas ang balitang ito, yung mga kababayan natin, syempre, nag-stock up na, nag-hoard na ng ketchup, Mang Tomas, at saka bagoong sa mga Asian store, kaya nagkakaubusan. And pag yan, naubos, wala na talagang supply na darating sa US. Kasi nga, nag-issue sila ng import alert order para sa mga produktong ito. Actually, madami pa madami silang ibaban na Philippine product, which is sad, pero gagawan natin yan ng video kasi sa ngayon, ito yung pinaka-latest talaga, ito yung naging usap-usapan sa SOCMED ng mga higanteng media outlets about banning of Philippine condiments such as ketchup, bagoong, and Mang Tomas. So, I don't know what ingredients na nag-trigger kung bakit binaban nila ang produktong ito. Sayang naman kasi 'di ba? Meron na tayong lechon sa Amerika, nakakapag-order na tayo. Ang sarap pa naman pag ganun talaga yung sausawan. Though meron naman tayong alternative na suka, pero iba pa rin yung ketchup tsaka yung Mang Tomas sa lechon, 'di ba, kabayan? Kaya doon sa mga nagbabakasyon ngayon dito sa Pilipinas at sanay na magdala ng mga produktong ito na nabanggit ko na ban na ngayon sa Amerika, unfortunately, kabayan, hindi mo na yan siya pwedeng dalhin. And it's sad na naban yung Philippine product natin sa Amerika. So, I don't know if may chance pa ba na ma-revert, if kung may babaguhin or mag-a-appeal sila to continue supplying Philippine condiments to America. Hindi natin alam, pero imo-monitor natin yan. Baka naman kasi magbago pa, di ba? Pero heads up sa inyo, kabayan, lalong-lalo na doon sa mga nagbabakasyon pa dito sa Pilipinas. So, kung dati yung mga update natin is yung mga items na pwede at hindi nyo pwedeng dalhin papuntang Pilipinas, eto naman ngayon, yung mga items na hindi na talaga pwede sa Amerika. Alam ko, this is for the US, but to those of you who are here na taga-Canada, Australia, United Kingdom, other parts of the world na may Pinoy, meron bang mga items din na pinagbabawal sa bansa ninyo? For example, sa Canada, ano ba yung pinagbabawal nila na hindi nila tinatanggap pagdating nyo sa Canadian border, yung papasok na kayo ng Canada? Ano-ano ba yung hindi nila inaalaw at inaalis sa inyong mga bagahe? Kasi mahilig akong manood doon sa yung border patrol na palabas sa TV, yung mga items talaga na kino-confiscate ng mga officers, iba din sila talaga mag-check, bubuksan at bubuksan sa harap mo yung bagahe mo at kukunin, lalo na kung nasobrahan ka,
lalong-lalo na kung bawal, kukunin talaga nila kasi ayaw nilang may makapasok na bacteria sa bansa nila, which is sometimes very hard to contain. So, medyo strict talaga sila. So, doon sa mga nabanggit ko, kung may mga items din na bawal sa mga bansang kung saan kayo nakatira, kung inyong may share yung information na yan, I really appreciate it, guys. So, I know it's a sad news, pero wala tayong magagawa. Mandato po yan. At saka, gaya nga ng sabi ko, gagawa tayo ng video doon sa lahat ng items na hindi pwedeng makapasok na sa US. Kasi 3 lang yan. Meron pang iba, kabayan. Yes, medyo mahaba-haba ang listahan. Siguro depende sa port of entry ninyo. Kasi may mga port of entry talaga sa Amerika na medyo strict. Kasi for example, sa Texas, San Francisco, LA, medyo may pagka-strict sila when it comes to items you are bringing in. At dapat talaga yung pag-declare mo sa declaration form, sa customs declaration, tama talaga, magmamatch dun sa dala mo. So, stricto talaga sila sa ganyan. Kaya, gagawa tayo ng video para dun sa iba pang mga items na hindi pwedeng dalhin sa Amerika. So, ito po yung naging pahayag ng pag-ban ng ketchup, bagoong, at Mang Tomas sa Amerika. Rumors on alleged ban on Philippine brands of banana ketchup, lechon sauce, and anchovy paste, bagoong, have prompted Filipinos in the United States to flock to stores, stock up, and hoard these condiments, leaving store shelves empty, leading to a supply shortage. On October 25th, a rumor began swirling on social media that the U.S. would be banning items like Jafran banana ketchup, UFC banana ketchup, and Mang Tomas all-purpose sauce or the lechon sauce. These rumors stemmed from a U.S. Food and Drug Administration or FDA ruling which issued a detention without physical exam or DWP order, also known as Import Alert Number 99-45, targeting products worldwide that contains unsafe food additives. This order mandates that imported products suspected of containing harmful ingredients are halted at U.S. borders, effectively preventing their entry into the country. Ano sa tingin nyo, kabayan, yung nangyayari? Bakit nila binan? So, ano yung masasabi nyo about sa issue? Comment lang po. So, ito po ang latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eaton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating mga kaya. Muli, kabayan, ako nagpapasalamat at naway yung biyayang papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.